Gilas Pilipinas, mahihirapan na talunin ang susunod nilang mga kalaban na Lebanon. Meron pang baon na former NBA player. Grabe ang suporta ng mga Pilipino. Dinagsa ang buong arena ng Qatar. Parang naging home court ng Pilipinas ang naging laban. So kaninang madaling araw nga ay nakuha na ng Gilas Pilipinas ang una nilang panalo sa Doha International Cup at tinalo nga nila ang Qatar with the greatest comeback para sa ating national team dahil tinambakan lang naman tayo ng Qatar simula first hanggang third period ng laban at nag-take over lang ang Gilas sa fourth quarter at last minute ng game dahilan para manalo pa ang Gilas Pilipinas. Pero kitang kita talaga na malaki ang naging improvement ng Qatar dahil pinahirapan lang naman nila ang Gilas Pilipinas hanggang matapos ang laban. Kung ikukumpara noon ay mas nag-improve talaga ang Qatar dahil tinatambakan lang to dati ng Gilas. Ngunit mukhang delikado ang Gilas sa susunod nilang kalaban na Lebanon dahil napaka-solid ang lineup nito. Unang-una na nga dyan, itong si Karim Zainon, isang 6'2" guard na kayang pangunahan ng opensa ng kanyang koponan. Isa nga itong splash guard na kayang pumuntos sa loob at labas. Dahil isa nga itong sharp shooter, nakakapag-average nga ito ng 15.9 points, 8.2 rebounds and 3 assists. Sunod ay itong 6'1" point guard na si Mark Corey, isang gwardya na kayang magbigay sa Lebanon ng playmaking at mga outside shooting. At mabilis din ang player na to at nakakapag-average ito ng 5.8 points and 2.3 rebounds. At ang best defender nga para dito ay si Chris Newsome. Sunod ay itong si Karim Azedin na isang 6'9" power forward. Tangan nga nito ang pagiging aggressive inside the paint at kaya ring pumuntos sa kanyang mga outside shooting. Nakakapag-average nga ito ng 10.2 points, 5.6 rebounds and 2 assists. At ang best defender nga para dito ay si Carl Tamayo. So ito nga lang ang mga local player nila na merong magagandang performance sa mga recent game ng kanilang national team na sa tingin ko ay makakapagpahirap sa Gilas Pilipinas. Sayang lang dahil wala sa lineup itong si Wael Arakji. Ang saya sanang panoorin ang laban na to kung nandito lang ang mayabang na player ng Lebanon na si Arakji dahil sino ba naman ang makakalimot ng talunin tayo ng kanyang koponan noong 2023 FIBA World Cup qualifiers. At dito nga ay inangasan tayo at nayabangan niya sa sarili nilang bansa. Pero kung maglalaro lang to ngayon mga boss, siguradong papaiyakin lang to ng ating national team dahil mas hamak na lumakas talaga ang Gilas ngayon sa kamay ni Coach Tim Cone kumpara noon. At wala rin ang naturalized player ng Lebanon na si Omar Spellman. Pero meron naman silang baon na isang former NBA player na dating naglalaro sa Los Angeles Lakers na nagsisilbi nilang sentro. Nadrap to sa NBA noong 2011 bilang second round 58 overall pick. Isang 37 years old veteran na sa tingin ko ay magpapahirap talaga sa Gilas sa ilalim. At magandang katapat nga to ni John Fajardo. Ngunit mas mukhang mapapalaban ang Gilas Pilipinas sa team ng Egypt na sunod na makakalaban ng Gilas dahil meron ba namang tatlong 7-footer. At samantala, balik tayo sa laban kagabi ng Gilas at Qatar. At grabe nga ang suporta ng mga kababayan nating Pilipino sa Doha, Qatar. Nasa sobrang daming Pinoy nga sa arena ay parang naging home court na natin ang kinalabasan ng laban na parang ginaganap lang sa Pilipinas. Ang masakit lang para sa Qatar ay tinalo sila ng Gilas sa sarili nilang bahay. At sa tatlong match up nga ng Qatar at Gilas ay hindi pa sila nananalo sa ating national team.